talata 13 hanggang 11. At yung wala pong mga Biblia, ito natin yung ating kamay sa tapat ng ating dibdib at tayo po'y makinig. Ganito po ang sinasabi. Nang dumating si Jesus sa lupain ng Sicilia ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi ko ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sinabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsabi din si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, anong sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking Amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang pahintulot mo sa lupa ay ipahintulot sa langit. Mga kapatid ko kay Kristo, mabuting balita ng ating Panginoon. To God be the glory. Kamusta na po kayo? Yes, sir! Amen! Prosperous talaga! Magaling na! Mayaman pa! Magalino! Matuwid! Maranal! Wagas ang pag-ibig! Malala! Mayaman! Malawakan! Maginhawa! At tagumpay!
prosperous talaga. Thank God ako'y mayaman, matalino pa. Thank God ako'y marangal at matuwid na. Thank God happy, tuwing ko'y wagas na. Thank God happy at prosperous talaga. Thank God ako'y mayaman at matalino pa. Thank God ako ay marangal at matuwid na. Thank God happy at pinag oras na. El Shaddai, mapawang buhay. El Shaddai, prosperous talaga. Thank God happy ang prosperous talaga. Thank God ako'y mayaman at matalino pa. Thank God ako'y marangal at matuwid na. Thank God happy at prosperous ang wagas na. Happy and prosperous talaga. Okay, sabi na po tayo yung pagkito. Ang dami natin na. Amen. Gusto ko parang ito ang kakabahan. Kasi pag nakukuting nakakabahan ako. Okay po. Sino po nakinig ng ating banal na salita, yung mensahe sa ating Panginoon? Nakinig po ba tayo lahat? Amen. Dito po tinanong ni Jesus sa kanyang mga apostoles kung sino daw siya. Ganun po. At bago po ang lahat, nais ko po sa inyo sabihin na ngayon po ay pinagdiriwang po natin yung kapanal-panalan ni San Pedro at ni San Pablo. The solemnity of Saint Peter and Saint Paul. Kaya ngayon po, makikita po natin, tinatanong po ng ating Panginoon Jesus kung sino raw siya. May nagsasabi na siya raw sino? Si San Juan Bautista. Bakit? May nagsasabi na siya raw si Elias. Bakit si Elias? May nagsasabi siya raw si Jeremiah. Sa totoo po, maraming propeta. Pero yung tatlo po ito yung nabanggit. Nasabihin natin mga propeta rin. Bakit si Juan Bautista? Alam po natin si Juan Bautista ay isang simpleng tao lang. Katulad ni Jesus. Isang simpleng tao lang na wala. Wala lang. Pamilyang pasimple lang. Hindi mayaman, hindi merong likaya. Pero nandoon yung kababaan ni San Juan. Nandun yung tamang kung saan hinahayag niya, nasisigawan niya yung mabuting balita ng ating Panginoon. Yun po si San Juan. Diba? Siya rin yung sumisigaw sa ilang ng pagsisihan natin yung ating kasalanan. Amen po? Ngayon po, sino po yung Elias naman? Bakit sinabing si Jesus to ay si Elias? Si Elias na mga kapatid yung ating pong ikilalanin. Si Elias po yung maraming ginawa rin ng balak noong panahon, noong unang panahon. Siya po yung nagpaulan. Na kung ilang taon lang hindi umuulan sa bansa Israel, siya po yung nagpaulan. At siya rin po yung bumuhay ng bata na namatay na sa butong. Ibig sabihin si Elias po ay gumagawa rin po ng himala. Yan. At sino po si Jeremiah? Si Jeremiah po ay isang pari po.
na nag-aaral na mayroong alam. Pero kahit siya hindi alam, siya hindi aral sa isang pare, nandun makikita yung kanyang kababaan din. Kumbaga, si Jesus bilang isang tao, anak na ng karpintero, isang simpleng tao lang, nakatulad ng Juan. Si Jesus na bilang isang Diyos, na hinubad ang kanyang pagka-Diyos, at napakababa. Ganun din si Jeremias, na kahit niya alam siya, hindi siya mayabang. Hindi siya alam, hindi mo akala kung sino siya. Hindi katulad po natin, na pag may alam na, pag nakapagtapos ng pag-aaral, pag maraming alam, akala mo kung sino na. Amen? Pero nandito po, pinakita po rito kung sino siya, di ba? At ngayon din po ngayon, yung ating pinagdiriwang. Si San Pedro, ang kabanal-malalang si San Pedro at ni San Juan. Bakit tamo? Dahil sino raw, tinanong naman ni Jesus yung kanyang mga apostoles, katulad yung tinatanong kayo ni Jesus ngayon, sino ako sa inyo? Ano sagot ni San Pedro? Kayo po ang ano sabi niya? Kayo po ang Kristo, kayo po ang Mesiyas, na tagapagligtas na anak ng Diyos. Yun po yung pagkakakilala ni Pedro kay Jesus. Di ba napakaganda, no? Na siya tagapagligtas, na siya ang anak ng buhay na Diyos. Kaya ngayon, tayo naman din tinatanong ngayon ng ating Panginoon Jesus kung sino tayo sa Kanya. Sa kung sisimulan sa likod o sa unahan? Diyan po sa harapan. Kasi po, sa totoo lang po, napakasarap. Yung bang alam natin yung isasagot natin pag tinanong tayo, halimbawa, nasa langit na tayo, no? O kaya si Jesus ang bababa rito. Kapatid, para sa'yo, sino ba ako? Diba? Sa totoo lang, halimbawa tayo, alanganin sumagot. Parang, alangan din ng Panginoon na pusukin tayo sa kanyang kaharian. Di ba? Kasi napaganda yung ilang taon na ang gawain dito sa Nice. Di ba? Ilang taon na? 60 na, di ba? Ibig sabihin, sa 12 na yun, dapat kilala na natin si Jesus. Di ba? Katulad ng isang mag-asawa na nagsasama ng 16 na taon, dapat kilala niya na ang kanyang asawa. Katulad po natin mga magkakapatilan dito, yung mga lumang-luma na. Si Sister Ningning, Sister Melly, sino pa? Si Sister, lahat sa mga yan, si Brother Romy, si Sister medyo bago pa lang yan, Sister Pina, Sister Josie, yan mga sabihan pa yan, mga kilala ko na yan. Ibig sabihin, dapat magkakakilala na po tayo. Amen? At dapat din, kilala natin si Jesus. Ulitin ko yung tanong. Sino ba si Jesus sa atin? Ano ba yung sagot ni Pedro? Alanganan pa rin tayo. Nakabilang pa rin yung bakit ko sino si Jesus sa atin. Pag tayo may pangangailangan, saan tayo tumatawag? Kay Jesus, sa Diyos, sa pangalan nilo, ni Jesus. Pag tayo may sakit, saan tayo hindi nagkagalingan? Kay Jesus pa rin, sa ating Diyos pa rin, kahit kay Ashibay pa rin. Pag humingi tayo ng trabaho, saan tayo tumatawag? Saan tayo humingi ng trabaho? Kay Jesus pa rin. Ba't parang hindi nyo kinala si Jesus? Bakit kayo? Alanganin tayo, bakit? Kasi meron pa rin tayo mga bagay na hinihingi na hindi pa dumarating sa atin. Na isa lang katunayan na hindi pa natin lubusan nakikilala ang ating
Jesus. Totoo lang po. Totoo lang po. Kung kilala natin ang ating Jesus, tsak yun. Anuman ang ating kahilingan, anuman ang ating kagustuhan, ay ibibigay ng Diyos. Amen? Kaya ito po yung hamon sa atin dito, yung kilalanin ng lubusan ang ating Jesus na sinasamba. Kilalanin ng lubusan yung ating Eshadai na pinupuri. Kilalanin maigi kung sino yung Espiritu Santo na tumutulong sa atin. Kilalanin mabuti. Kaya tayo pusing-pusing ngayon, sa totoo lang po, hindi pa natin lubusan kung sino ba yung ating tinataasan ng kamay, kung sino yung ating pinapasalamatan, kung sino yung ating hinihingan. Yun po yung problema. At ang gusto ng Panginoon sa oras na ito, sa linggong ito, na malaman natin kung paano natin siya kikilalanin ng lubusan. Amen? At para sa mga wala naman dito, sa totoo lang po, hindi sila lugi. Hindi sila lugi. Bakit kayo? Dahil kayo gagawin din para ipakilala naman sa kanila kung sino si Jesus. Kaya tayo kayo ha. Akala nyo nakaligtas na kayo ha. Kasi yun po yung kailangan. Kung ano po yung narinig natin, kung ano po yung tinagat natin, dapat ipamahagi rin natin. Amen? Hindi po yung paano nakapunta ng blessing, kontento ka na, masaya ka na dahil yung blessing ka. Dapat yung blessing na matatanggap natin, i-share din natin sa iba. Katulad niya, si sister, yung kanyang brother husband, nasa trabaho, nasa yate. Siyempre, hindi makakalabas. Siya ngayon na magsishare siya. Tatawag niya, ganito yung ganito po yung mensahe. Sister, lahat po tayo. Sa totoo lang po, ilan tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kita niyo na? 14 tayo, lagpas tayo sa 12 apostoles. May sobrang dalawa. Ang tanong ko, sino na si Judas dito? Kasi pag nilabing 2 apostoles ni Judas, sa tingin ko wala. Amen? Sapagkat si Judas ang biktima. Amen po ba? Kaya dito po mga kapatid ko Kristo, ipinakita po. Kaya siguro ngayon ay pinagdiriwang natin ang kabadal-banalan ng ating San Pedro at ang San Paulo. Dahil sila pong dalawa, kumbaga dito, si Pedro ang nagpakilala kung sino siya. Hindi man binanggit dito ang pangalan San Pablo, pero isa siya sa mga naging instrumento upang ipakilala kung sino mo Jesus. Sapagkat dahil sa kanilang dalawa, sa totoo lang po, kaya tayo narito ngayon. Dahil kung hindi mo sa dalawang ito, sa dalawang prayer factor na ito, siguro yung ating gawain wala dito. Yung simbahan siguro wala. Dahil ito po yung ginamit, yung dalawang ito, si San Pedro at saka si San Pablo. Amen po ba? Sila po yung tumawag, sila po yung tinawag ni Jesus, isang San Pedro din, na isang pangingisdalan. Di ba? Wala din. Isang San Paulo na may aral din. Isa sa mga may katungkulan sa mga sa panahon ng Romano nun. Amen? Na isang taga-usig din ng mga Kristiyano ng araw. Matapang. Pero minagawa ba yung tapang niya? Minagawa ba yung kahinaan ni San Pedro para siya'y humingi sa panawagan ng ating Panginoon? Hindi rin. Hindi naging hadlang yung kanyang kahinaan at yung kanyang tapang pag ang Panginoon ang tumawag sa atin. Amen. Amen? Kaya kita nyo ngayon, si Brad, galing pa ng yate, galing pa sa yate, nagsalansan pa ng yate si Brad. Nagtaling pa ng yate niya, kita niya makapunta lang dito. Naging sagabal ba yung kanyang yate? Narito. O kayong lahat ba, siguro kayo inaantok, kung baka maaaring tinatamad kayo, naging sagabal ba yung sakit ng ulo, sakit ng paa? Hindi. Si sister, wala yung kanyang brother husband, naging sagabal ba yung wala yung kanyang brother husband? Pumunta pa rin dito. Amen? Bakit? Dahil ang Panginoon ang tumawag. Amen. At nais ng Diyos, dahil ang nais ni Jesus, na makilala natin siya ng lubusan. At dito po ipinakita kung paano ni San Pedro, ni Paulo,
na kilala na ang lubos ng Panginoon. At yun ang gustong mangyari ng Diyos sa atin ngayon. Na tayo ang gagamitin upang tayo mismo ang magpapakilala sa sanlibutan kung sino talaga si Jesus. Amen? Kaya, maiksi man o konti man tayo, alam ko, makahulugan, makabulukan. Amen po. Una, paano makikilala ang lubusan ng ating Panginoon? Kita nyo ha? Pag may tumatawag sa atin, ang sabi ng Panginoon tinawag, follow me. Ang dapat doon lagi, dapat tayong tumutugon pala. Kaya nga, ang motto ng mga anak ni Shaddai, always say yes. Diba? Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen? Lagi tayong tumugon. Kaya anumang hari niya o anumang nagbagyo yan, pag sinabi ng Panginoon, halika rito, come, follow me. Come, pagkagawain ng Shaddai sa list. Takbo. Huwag maging hanlang na naman yung hahatang sa atin. Asawa, trabaho, sakit ng ulo, sakit ng paawa. Maging hanlang yan sapagkat ang pupuntahan natin yung kalakasan. Amen. Amen? Kaya sa totoo lang po, hindi yung pagkakamali ang pagparito nyo rito. Si Brother Joey, kita nyo. Ha? Preacher din niya, siguro kilala niya kasi ito, di ba? Iniwan naman yung pamilya. Ewan ko kung bakit umuo sa akin. Hindi ko naman pinilit siya. Sa pangalagpil, sama na ako. Sabi ko, dapat, yun ang ano ng Panginoon, yun ang calling ng Panginoon. Kita niyo nakatulog pa. Amen. Amen? Meron ba siyang hinihintay? Wala. Wala. Dahil yun yung nagtutuong naglilingkod sa Panginoon. Pag sinabing, sasabi ko lang, kasi diba, nung narapunta ko si Brother Daniel naman ang kasama ko. Diba? Kung tatandaan nyo. Nagdalawang salita ba ako? Hindi. Kahit dalawa lang kami. Kaya naalala ko yung dalawang ito eh. Yung prayer party ito. Bati-bati ko sila yung dalawang pupunta sa Roma nung araw. Diba? Nung bumaba ang Holy Spirit, dalawa sila umayo. Dalawa sila umayo sa Turkey, sa kusasang lugar, sa Greece, sa basta saan. At itong dalawang ito, dito sila nakatagpad sa Roma. Sila ang prayer partner. Kaya gusto ko, pag pinupunta ako sa ibang lugar, meron ng prayer partner. Amen? Ay, may nakasihip na magkarela. Sister wife ko yun. Yan ang nagpilit sumama. Oo. Dahil sinama ko rin sabi ko para naman makapamasyal. Okay. Kailangan tayo tumugon. Ngayon po mga kapatid ko kay Kristo, sa ating pagtugon, kita nyo ha, ito po yun eh. Paano mo tumugon? Kasi minsan sabi natin, oo, pupunta ako na sa Sunday. Pero ang dami dahilan. Pwede na Sunday, ay Brad, meron akong ay Brad, meron akong trabaho, ay Brad, masakit na aking ulo, ay Brad, wala akong pamasahe, ay Brad, ang bus. Ang dami ng dahilan. Dumami yung kasalanan. Hindi na sinabi na, excuse mo na ako. Ang dami pang dahilan, di ba? Pwede naman sabihin na, Brad, next time na lang, medyo hindi ko feel. Ito, direktahan, di ba? Direktahan, hindi yung dahilan eh. At tumutugon, lalo na kung gusto natin maalala si Jesus. Si Jesus mismo may sabi, sa iyong pagtugon, kung gusto mo sumunod sa akin, kalimutan mo ang iyong sarili. Amen? Kaya sa totoo lang po, kung ito nababasa ko, kalimutan ang sarili, pasanin mo ang krus. Pasanin ang krus, nandito yung dito, pumapasok ng sakripisyo. Sa totoo lang po, sino dumaan sa pagkadalaga? Siyempre, lahat tayo, di ba? Hindi naman pwede sabihin, may asawa ka lahat, di ba? Lahat tayo dumaan sa pagkadalaga. At siyempre, pag tayo dumaan sa pagkadalaga, meron mga binata. At yung mga binatang ito, nariyan na. Di-display na yan. Na kahit gusto ng babae na ligawan mo na ako, hindi siya sabihin ng babae yan. Pero alam ng lalaki na gusto mong paligaw. Ako, siyempre, pa-charming, di ba?
Ano? Amen? Alam! Kaya nga ako, sabi ko ba, yung sabi mo, tayo bilang Katoliko, maraming mga batiko sa ating ibang-ibang na sekta, na tayo sumasama sa mga Diyos-Diyosan niya, lumulog sa ganyan-ganyan. Sa totoo lang, hindi sila pwede mag-judge sa atin. Sapagkat ang Panginoon lang ang pwede mag-judge sa atin dahil kahit lumod na lumod yan sa ating altar na yan, alam ng Diyos yung namahalam ng ating puso. Kung sino yung ating dinadasalan, kung sino yung ating tinatawag, kung sino yung ating sinasamba. Amen? Hindi yung revolto na yan, yung Diyos na buhay, yung Diyos na totoo. At ang Diyos na pwede magsabi na kung sino talaga sinasamba niyan, hindi sila. Kaya huwag tayong panghihinatan, huwag tayo kung sila sa sumasamba. Ang Diyos lang ang pwede mag-judge. Amen? Kaya huwag tayong matakot. Kung sa'yo matakot sa'yo, gawin natin. Sapagkat kung yan hindi pinagkalaman ng Panginoon, noong pa lang, wala na yan. Ano sabi mo ni Pedro? Kung ano pahintulot mo sa lupa, ay pahintulot din sa langit. Kung anong pagbawal mo sa lupa, pagbabawal din sa langit. Ibinigay si Pedro. At si Pedro po, ang bato kung saan tinayo ang simbahan na ito. Siya po ang nagturo. Siya po hanggang ngayon po ilang years na. Amen? Kaya po, alagaan po natin maging proud tayo na tayo ay Katoliko. Amen. Amen? Purihin ang Panginoon. Okay. Pangalawa po, paano natin makikilala ng lubusan ng ating Panginoon? Pangalawa, ito importante rin. Sa ating pagtugon, ang pangalawa po dapat lagi natin siyang kausapin. Yan. True prayer. Napaka-importante. Brad, kaya ba kayo magdarasal? Pag may kailangan lang? Pag may sakit lang? Pag walang trabaho lang? Kalimitan, ganoon ang ginagawa natin. Minsan nga, mga anak na El Shaddai, kakain sa Kentucky. Paglabas dyan, ibig na mag-pray muna, picture. Tapos pagtapos ng picture, kain lang. Hindi mo lang nagdasal. Di ba? Kalimitan ganun. Kahit sa simpleng kainan lang, hindi masama mag-picture. Okay lang yun. Normal lang yun. Dahil may cellphone nga. Yung ano na cellphone, may camera nga. Pero mas maganda siguro yun, kung ipag-pray muna natin. Lord, bless this food. Di ba? Ganun muna. Huwag tayong mahiya. Sa lahat ng bagay na ating gagawin, kailangan tayo makipag-uliig lagi sa Diyos. Dahil napaka-importante dito mga kapatid. Si Brother Ricky, ilan taon sa gawain, hindi lang mula ng gawain, parang nakasanayan ko na. Ako pinag-aaral sa private school, pero hindi mo lang ganun kagaling yan. Pero palibas ako, bago ako pumunta sa school, dadaan na simbahan. Kaya pag dahil sa simbahan, maliit pa ako, hindi ko makakalimutan. Dahil lagi-lagi, araw-araw kong ginagawa eh. Meron po itong cross na malaki, kung saan nagbibinyag. Bakit ako lagi may tao doon nagdarasal? Alas 7. Kaya yan ginagawa, pihot ko doon. Sabi na nila ko nasabi, hindi ako ganun kagaling na estudyante. Pero nagtataka lang ako. Kada end ng school, wala akong baksak. Wala akong baksak. Kasi totoo lang ako yung pag-bakasyon ko, talagang bakasyon talaga, di ba? Pag may buwabaksak, may baksak. Di ba nag-aaral ng bakasyon? Di ba yung tinatawag nila na Summer job. Yeah. Summer. Sa summer. Pero nagtataka naman, hindi naman ako honor. Hindi po honor, pero tataka lang ako. Pagkatarating ang end ng year, wala akong baksak. Maaari 75, isa ka. Oo, okay, hindi ba yung baksak? Walang baksak. At least baksak kahit isang awa, di ba? Hanggang mag-graduate ako ng 4th year, wala talagang baksak. Hindi ko ganun magaling. Nag-aaral nga lang ako, pag-exam na eh. May siguro tumari sa akin ng Panginoon. Binigyan ako ng konsuelo. Di ba? Kaya nga sabi ko, yung prayer, sa totoo lang po, kahit ngayon, hanggang ngayon, yung anak ko, dalawang anak ko, kabisado nila yung Salmo 91. Bakit po? Kasi, nung maliliit pa yan, nagpipray kami, gabi-gabi lahat kami apat. At meron pa maglilid yan. Halimbawa, ako maglilid ngayong gabi, ginabukasan natin Sister White. Ang Sister White ko na nung panahon ngayon, meron siyang goiter.
Kaya kada kayo magpipray, Lord, pagalingin niyo po yung leg ni Mama. Ikot yan. Kahit yung anak ko maliit. Pagkatapos po ng isang araw, yung maliit ko naman. Pagkatapos ng dasal namin, nagsasalmo kami. Sa totoo lang po, hindi namin napansin, yung pointer na aking sister Web, wala na. Kaya yung prayer, yung pag-lead sa Panginoon, napakabisa mga kapatid ko yung Kristo. Ako nga rin nagpapasalamat bilang isang pagpahayag ng salita ng Panginoon, bilang isang preacher, na hindi na makagalingan ni Brother Mike, ni Brother Rex, ni Brother Rafi. Pero sabi ko nga, isa naman ang magaling yung ating Lord. Amen. Siguro parang ginagamit lang ako, parang siguro ang marka ko siguro baka kung sila ay Sony, Samsung, baka LG lang ako. Ano yun na rin? At least may marka pa rin, di ba? Kaya sabi ko nga, kaya nga napakaganda nung nakasulat sa 1 Thessalonica 5:17. Nakalagay doon, magdasal tayo ng walang ikit. Praying without ceasing. Ngayon, ang tanong dito, Brad, paano ba magdasal? Yan. Sa totoo lang po, totoo, kahit saan pwede magdasal. Pero ang Panginoon, meron siya paboritong lugar. Di ba? Ang Panginoon may paborito. Saan yung paborito ng lugar natin, Panginoon Jesus? Doon sa lugar na tahimik. Lagi siya nagtaroon sa wilderness, sa kawalan, sa disyerto. Kaya nga, sa mga pari din, meron din silang gano'n. Isi-share ko rin po sa inyo gano'n sa buka po din, magkaroon tayo isang place na pwede natin pagdasalan. Yung gawin ba natin quiet time. Hindi naman hinihingi ito ng isang oras. Simulan natin na 5 minutes. Tapos pagka medyo okay na, 10 minutes na. Hindi matagal yun dahil nakatagal na tayo ng oras sa Facebook eh. Di ba? Nawala naman. Minsan may kabunuan, dahil yung mga word doon na mga ano. Pero minsan sa totoo, nararanasan ko rin. Dahil ako, nagkakawa ko ng mga quotation doon, mga picture-picture doon, di ba? Pero parang sabi ko, parang mali na rin eh. Kasi dati, nilalambing ko pa yung aking asawa. Nauso yung Facebook. Naghahanap na ng lambing. Ibig sabihin, nawala na ako ng time sa kanya. At totoo naman po yun, bakit kaya nyo pagkakain ko, hawak ko Facebook. Manonood kami ng TV, pares kami hawak namin Facebook. Magkakalusan kami, nasarap Facebook. Lahat na ako. Diba? Nawawala ng time. Sa totoo lang, sabi nga, ang ating laging reklamo, wala ng oras. Bakit? Bakit nawawala ng oras? Dahil marami tayong pinagkakabahalaan na wala namang kakwenta-kwenta. Amen. Hindi masama ang Facebook, hindi masama. Wag lang sobra. Amen. Amen? Kaya ngayon, buwasan ko na ngayon. Dati kasi araw-araw ko nalagay ng mga verses, mga inspirational Pero ngayon, 3 days, minsan 4 days umabot. Kulit nilagay ko, last Friday pa ata. Diba? Ganun yun eh. Pero tutuwa ako, sister, dahil nga mga panahon sa kanya ngayon. Nalahalang ko na siya. Okay, magkaroon tayo ng quiet time. Sa totoo lang po, napakasarap makipag-lead sa ating Panginoon. Tuturuan ko kayo at i-share nyo rin sa iba. Pag tayo ba nagdarasal, tumutugon ba sa ating Panginoon? Oo. Brad, bigyan nyo nga, Jesus, bigyan nyo ako ng trabaho, asahod eh, kahit 2,000 lang, 6 na oras. Diba? Sumagot pa ang Lord na, sige, bibigyan kita. Gusto niyo turuan ko. Dahil ginawa namin ng sister wife ko. Hanggang oras pa tayo dito? Hanggang 4? Okay na, di ba? Ganito po yan. Kung gusto niyo sumagot sa atin ng Panginoon, may gagawin tayo. Okay. Ganito po yan. Tinaray namin ang aming sister wife. Pero kami gusto. Makikinig po. Yan, interesado si sister. Opo. Pero huwag kayong matatakot, ha? Hindi po. Dahil ito lahat ng mangyayari, lalo na ating pagdarasal sa Panginoon,
ang ibibigay niya. Amen. Pero kami gusto na Sister Wife ko. Gagawin ba natin? Si o no? Si o no? Diba? Okay. Ganito yung ginawa ko. Kumuha ko ng dalawang papel. Sinulat ko sa isang papel, si. Sinulat ko sa isang papel, no. Iniikot ko siya ngayon. Iniikot ko yung dalawa. Ipinag-pray ko ngayon. Lord, kayo po ang tumubon sa aking panalangin. Kayo po ang pumili kung ano po ang inyong kalooban. Sapagkat alam po namin na kayo ang Diyos na sapat, kayo ang Diyos ng kaayusan, kaya alam po namin kung ang ipagkakaloob niyo sa amin ay ibibigay niyo sa amin. Amen? Okay, inalugin namin. Bumunot. Sino bumunot na? Ikaw, siya bumunot. Oh. Alin na bunot niya? Binunot. No. Ibig sabihin, hindi kalooban ng Panginoon. Amen. Sinunod namin. Amen? Kaya, totoo naman. Bakit kaya mo? Yung kotse namin, bago yun. Kaso wala, parang bandang huli, parang kami nagsisi. Hindi naman nagsisi, parang kasi okay yung kotse, kaso wala, maliit yung bagay sa likod, yung nalagay ng mga baggage, layo na nila sa galaan. Maling pili. Ngayon, sabi namin, palitan natin, ang laki na ng aming naubos diya. Papalitan namin, panibago na naman. Mag-aabuno na kami ng 5,000, di ba? Euro. Kaya ginawa namin, Lord, para kami matahimik na, sabi kong gano'n, kung kalooban ninyo po, mangyayari. Kung hindi nyo kalooban, yun po ang aming susundin. Yun nga yung pinagbunutan natin. No. Kaya ngayon pa rin yung kotse namin. Pagtagaan nyo. Dahil kami sumusunod, hindi yung aming utang. Kami inulugan pa kami ng bahay. Tapos pangalawa, nakasanayan namin yun. Ang dami ko nararamdaman. Talagang sa totoo lang. Para bagang yung preacher na napakahina na. Sabi nga na, natuloy nga preacher ka pa naman. Sabi mo palakas. Dahil ang Panginoon mo, ang takinan magkagamot. Pero ako, nakamot ko sa akin. Dahil nararamdaman talaga. Sakit ng aking skin, sakit ng aking spine. Lahat, masakit lahat. Massage. Oo, kaya gusto ko magpatingin ako sa doktor. Kasi wala yung doktor ko, pagod na sa akin. Kada magpapadoktor naman ako, wala naman daw. Pero nung ulit talaga, masama na talaga. Sabi ko, Lord, anong bahala? Nag-see ulit ako. Para mawala yung aking kaba. Baka mami, meron na akong tumor, meron akong ano pa. Ang dami ko naman ng daman eh. Nag-see ulit. Ba, nag-see? Sige, punta ka ng doktor. Yes. Punta ka ng doktor. Ang sabi sa ng doktor, ang tigas na ulo mo. Sabi ko sa kay wala kang problema. Wala, ayos ka pa. Mas malakas ka pa sa mga isda. Sabi sa akin gano'n. Kaya sa totoo lang, wala daw, sabi ko, okay. Parang wala lang yung aking pag-aalinlangan, yung aking tako. Sige, sabi ko, Lord, pumunta ka. Para malaman mo talagang wala kang sakit. Yung po yun. Kaya nga ngayon, kung meron po tayong gusto, kung gusto nyo sagutin tayo ng Panginoon, yun ang gawin natin. Si o no? Brad, Lord, iiwanan ko ba itong trabaho nito? Huwag na tayo mag-aalala. Sabi natin, Lord. Pero alam ko may kapalit. Sinabi ni Lord na, si, iwanan mo yan. Ibig sabihin nun, may kapalit. May kapalit. Kung sinabi ko, tsaga ka dyan. Amen. Amen? Purihin ang Panginoon. Pero kung gagawin natin yan, dapat yung may pananalig tayo, yung faith na, yung faith. Baka mamaya si Brother Ricky nagturo niyan eh. Ayan, wala tuloy ako ng trabaho. Di ba? Okay. Pangatlo. Pagsisiyon na yun. Di Brad, kasi may iniisip siya itatanong. Hindi ka nagod-nagod. Sa kalooban ng Panginoon. Maniwala tayo. Dahil Pag-divorce pa siya,
Dahil nasubukan na natin yan eh. Hindi, pag-divorce talaga natin sa ng Panginoon mo. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, ang pinag-isa ng Diyos ay hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. Amen. Amen? Kung halimbawa matapang yung asawa mo, tamad, pagtsagaan mo yan. Kaya si Lord ang gumawa sa kanya. Ang Panginoon, sa totoo lang po, napakabuti ng ating Diyos. Subok ko na eh. Naranasan ko na rin. Hindi lang pare-parehas, pero ang Panginoon, laging tayo sinasamahan. Huwag tayong mag-aling lang, huwag tayong panghina ng loob na, kasi makasalanan ako. Hindi. Lahat tayo makasalanan. Amen. Walang isa, ni isa. Sabi dito sa Biblia sa Romans 3:23. Wala, ni isa. Ni isa, wala daw. Na tama. Ang lahat ay nagkasala. Amen. Amen? Kaya walang pwede magmalaki ang isa man sa atin na ako'y nagsisi na ako'y mabait na ako'y number 1 na. Hindi. Wala. Kaya huwag natin tinignan yung ating kapwa na kung titignan natin, akala mo kung sino tayo. Parang bagang ikaw na lang ang pinakamagaling. Ha? Akala mo sino nakatingin. Kasi kung maglakad sa ano eh, labi na kaya nang maglakad. Pag nagdapa po. Meron ka. May house. Sabi mo, Paul. May tae. Okay. Ngayon, dito po natin nakikilala ng lubos sa ating Panginoon. Katawa-tawa pero ang Panginoon nag-give palagi. Umakit tayo. May tinuturo sa atin ng Panginoon. Wala ba sa Biblia, wala sabi doon, pray without ceasing. Ang Panginoon sumasagot sa atin. At ito ang isa, tinuturo ko sa inyo ngayon. Gawin natin. Subukan natin. Amen. Amen? Manalig kayo. Aba talaga ang Panginoon pala sumasagot. Amen. Lalang mo bang gawain sa nis? Si uno. Ano mo ang pakailangan sa amabubunin niyo si? Amen. Kung makulit kayo, kailan? Next year o sa 2016? 2030. Di ba? Kami, magulat pa kayo. Yung sinulat yun, hindi na nakasulat yun eh. Ngayon na. Kita nyo na. Okay. Paano mo natin mahina ng lubos natin Panginoon? Pagtugon, laging kausapin sa panalangin. At ang pangatlo po, ito po yung pinaka-importante. Magtiwala. Amen. Magtiwala. Sino po yung may mga asawa na? Ayan. Sino po yung wala pa si tatay? Meron. Kung paghina. Sino po yung nagtagal na sa kanilang pag-aasawa? Ayan, si Brother Joe, yan si Sister. Sa totoo lang po, may nagtanong sa akin, kami mag-asawa 26 years na. Mag-26 na yung July. Eh di kilala mo na asawa mo dahil 26 na. Sabi ko, hindi pa nga eh. Hindi pa. Sa totoo lang po, ang sikreto, para makilala natin lubusan ng ating kasama, dapat, kung talagang mahal mo ang iyong asawa, ang iyong kasama, kilalanin mo siya araw-araw. Saan? Sa paggawa ng mabuti. Sa pagmamahal. Amen? Sabi nga, may nabasa sa Facebook, knowing God in our heart. Sabi ko na sa inyo last night, di ba? Kilalanin natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng ating puso. Wag sa isip. Amen? Kasi ang pagkakilala sa ating Panginoon sa isip lang, nawawala. Tsaka kulang sa gawa. Pero pag kinilala natin ating Panginoon sa parutan ng puso, makikita sa ating gawa. Amen. Amen? At ganoon din sa ating mga asawa nyo, ha? Kung ang asawa
magtitiwala sa atin, magtitiwala sa isa't isa. Umasa kayo, magsasama yan ng matagal pa. Dahil meron silang magtitiwala sa isa't isa. Yun ang gusto ng Panginoon, yung magtiwala tayo sa Kanya. Kung tutusin ka, dapat mas higit tayo magtiwala sa ating Panginoon sapagkat ang Panginoon siya nagtitiwala sa atin na darating at darating na tayo babalik sa Kanya. Amen. Ito yun. Alam ng Panginoon yan. Bakit? Ang Panginoon nakakaalam na lahat sa atin. Huwag tayo may tatawa at sabihin mo na ikaw ang pinakamasama dito sa balat ng lupa. Alam ng Panginoon na isang araw, babalik ka sa akin. Pero ang Panginoon, may tiwala sa atin. Minsan kasi tayo lang ang masyadong matigas. Kaya dahil yung una, sa ating pagtugon, kalimutan ang sarili. Kalimutan na yung mga material na bagay na yan. Kalimutan na yung mga pera-pera na yan. Kalimutan na yung mga kagandahan na yan, yung kalakasan na yan, kalimutan na yan. Ang unahin natin kung paano natin papurihan, pasalamatan, dakilain ang ating Panginoon Jesus. Sapagkat ang buhay sa lupa, kapatid, reksila. Bagong-bago lang, last ilang week lang, yung aking pinsan, munti ka nang makunin ni Lord. Na-aksidente. Talagang piyakit yung siguro kung sino ba may friends kay Brother Marmon. Nilagay niya yung picture doon ng kotse ng pinsan namin. Talaga, kung hindi mo talaga, kung makikita mo lang yung kotse, sasabihin mo na patay yung nasa loob ng kotse. Pero buhay. Isang ikit lang. Buhay. Pero meron naman ako yung bago na naman. Tiyuhin ko ngayon. Nahulog sa kotse, hindi, sa jeep. Nababa yung kanila sa inlang. Nalaglag. Lumog ang ulo sa semento. May sakit pa sa puso. Parang inatake. Nakumatos. Ngayon, balita lang kahapon. Wala na. 3 araw na lang. Pero pinag-pray pa rin. Ganong kadali ang buhay. Ngayon, masaya tayo, malakas tayo, guwapo tayo, maganda tayo. Pero baka mamaya, bukas ang makalawa. Kaya nga, ang importante, ano man ang mangyari, alam natin kung saan tayo pupunta. Amen? Sapagkat yung laki ng sweldo natin, yung ganda ng ating trabaho, yung ganda ng ating pag-iitsura, yung ganda ng ating mga damit, hindi yan ang magliligtas sa atin. Ang magliligtas sa atin kung paano tayo makakakilala sa ating Panginoon Jesus. At ang gusto ng Panginoon tayo magtiwala sa Kanya. Na siya lang ang Kristo na pinagkadiinan ni Pedro. Ikaw ang Kristo, ikaw ang Mesiya, ikaw ang anak ng Diyos na siyang magliligtas sa amin. Sa totoo lang po, rito matagal tayo gusto baka 100 tayong taon sa mga lupa. Pero sa langit mga kapatid, makikita kita tayo doon tayo magpupuri, doon tayo sasamba, tayo mag-aawit. Di ba ang ganda? At maniwala ka sa hindi, pagpunta ng langit, lahat ng boses natin, puros makaganda. Lahat ay magkakantahan. Kami mga preacher, puro tok na lang ng tok. Agad. Talagang walang katapusang kasiyahan. Wala nang stress. Wala nang tayong isipin na pambayad sa bahay, pambayad sa tao. Isipin mo na. Dahil makikita naman tayo sa langit na, mamastan natin yung ating mga mahal sa buhay na maaalos. Sapagkat sa ginawa natin ito, hindi masasayang. Hindi masasayang. Hindi masasayang mga kapatid. Sapagkat ang Panginoon ay tapat sa kanyang pangako. Hindi na mababayaan. Hindi na iiwaw. Hindi na mapupula. Lahat tayo ay bibigyan mo ng pagpapala. Pagkakalagay sa lahat ng ating maramdaman. Wala na kasi sa akin. Amen. Bibigyan mo ng pagkakita. Pagkakalan mo yung pagkakakuan. Amen. Kaya kapatid, sa oras na ito, gusto natin makilala ng ating Panginoon. Ngayon na ang oras. Ngayon ang panahon na dapat
Sikapin natin. Sa totoo lang po, ang Panginoon, kanina pa lang, nung tayo umaawit, nung tayo narito, tayo sa ating pagdating, ang ating Panginoon ay akbay-akbay tayo. Ngayon, nandiyan ang Panginoon, katabi-katabi natin. Hindi kasi sa lahat sa ating Panginoon, katabi tayo. At sinasabi ng Panginoon, sige anak, sige kapatid, lahat ng kailangan mo, sabihin mo na, ibibigay ko. Pero may kondisyon, ang sabi ng Panginoon, may kondisyon. Dapat maranasan mo ako. Dapat sikapin natin na lumapit sa Kanya. Dapat sikapin natin, kunwari natin na, yakapin natin. Dami natin yung init ng pagmamahal ng ating Panginoon. Amen? Naisin natin. Tayo na po tayo na. Kapatid, sa oras na ito, sabi ko nga, sikapin natin madama yung presensya ng Panginoon. At upang maramdaman natin ang presensya ng Diyos, kung meron man tayong daladalahin sa ating puso, sa ating isipan, sa ating sarili, kalimutan natin. Kalimutan natin. Tunay nga, kilalanin natin ang lubusan ng ating Diyos. Huwag yung ating sarili. Ang sarili natin panlupa lang yan. Yung ating kaluluwa, yung ating espiritu ang importante. Sapagkat yan ang isasama ng Panginoon sa kanyang kaharian. Kayo yung ating makalupa, ang damdamin, kalimutan natin. Yung kagalit natin, kalimutan natin. Yung kasamaan ng loob, kalimutan natin. Yung utang, kalimutan din natin. Yung trabaho, kalimutan natin. Yung ating mga asawa na matitigas sa ulo, na tama, kalimutan din natin. Ngayon, ang isipin natin, ang Panginoon ay kasama natin. Dami natin ang kanyang presensya. Sapagkat sa oras na ito, kung ano man ang ating hinihingin sa ating Diyos, ay kanyang ibibigay. Sapagkat walang imposible sa Panginoon. Ang nais lang ng Diyos, tayong manampalataya. Sabi nga sa Matthew 21:22, sa lahat ng ating panalangin, sa lahat ng ating kahilingan, sa pamamagitan ng ating pananampalataya, ay kanyang ibibigay. Kaya kapatid, tayo lumapit ngayon sa ating Panginoon na may kababaan. Sapagkat ang pagkalimot sa ating sarili, sa paglimot sa ating mga sama na loob, ay tanda ng kababaan. At dito, mararanasan natin ang presensya ng Panginoon. Naisin natin, tayo lumapit sa Diyos.